We have a process when we talk to parents. We have words that we cannot say. So kunyari po, meron po kayong napapansin na red flag sa kanilang mga anak. Bilang guro, dapat hindi natin ginagamit ang salitang tinutopak o dapat talaga hindi. Bilang Pilipino, ito ay simpleng salita, pero bilang magulang, napakasakit. Tama ka dyan, Robbie. Please do not use jargon or language na hindi po profesional. Dahil hindi po talaga dapat ginagamit ng guro ang mga words na yun. Kasi paano po yun makakatulong? Hindi naman po yun makakatulong sa situation ninyo. We stick to our observational log and our anecdotal record. Nanay, ito po napansin namin sa kanya. Pag dumadating po siya, aligaga siya, hindi po siya mapaupo ng matagal, nakakasagot po siya ng mga tanong. So, dapat may binibigay kayong mga positive naman, hindi naman lahat negative sa bawat bata kahit may special needs pa yon, 'di ba? Nakakasagot po siya pero hindi po siya nagsusulat. Okay lang po 'yan pagsisikapan namin yung pagsusulat. Pero ang napapansin po namin hindi po siya nagbibigay ng attention. Kayo po ba ay, siya po ba ay madalas mag-gadget sa bahay? So ask questions, probe. Ask them, "Anong nangyayari sa bahay?" Para mas naiintindihan niyo din po. Kasi kailangan niyo po yung information na yun, mga teachers. Kasi po, yun din po ang rason or it will help us understand kung talagang may special need or may kailangan lang baguhin either sa bahay or sa klase ninyo. Ang dami pong bata na hindi naman talaga attention deficit hyperactivity disorder or ADHD ang problema. They're just super using their gadgets at home na walang management. At nung pinatigil ng teacher yung paggamit ng gadget, may pagbabago pong nakita sa classroom. Bakit hindi po nagtatanong yung mga teachers ng ganyan? Yung, ano po nangyayari sa bahay? Gaano po siya katagal manood ng TV? Um, gaano po siya katagal sa gadget niya? Pwede bang bawasan natin, nanay? Tapos tingnan natin for 1 week, iobserbahan ulit namin siya. So gano'n, 'di ba? May mga tanong na ganyan, nakakatulog ba? Gaano kahaba ang tulog? May sakit po ba siya ngayon? You also want to try to understand where your child or where your student is coming from when you talk to a parent. Dahil minsan po ang parent, naghihintay lang din po yan ng magtatanong sa kanila at tutulong sa kanila kung paano ba mag-improve ang pag-uugali. Malay ba nila na mali pala mag-gadget buong araw? Marami pong magulang na hindi naniniwala do'n, na ang gadget ay konektado sa pag-uugali ng kanilang mga estudyante. Kayo po ang magtuturo nun kasi kayo po yung nag-aral, eh, at kayo po yung may experience teachers na makakita ng maraming estudyante na laging naka-gadget. So, sasabihin niyo po yan sa mga magulang. So, yung parent-teacher conference, two-way po yan, ha. Meron po kayong tinatanong, meron silang tinatanong, and then you come up with a recommendation na child-centered. There were some teachers who commented, "Ang dami-dami na namin ginagawa, Teacher Tina, lalo na sa public school. You expect us to make observational records? I'm not telling you to make observations on every child every day. We are we are asking you to make observations, especially for those na napapansin nyo na may red flag. Hindi nyo rin kailangan gawin araw-araw. Pero kailangan po, mga teachers, may hawak kayong papel pag kinausap ninyo. Ano po ang naririnig ni Teacher Tina? Kinakausap lang sila pagsunduan at sabihin, "Naku, mami, di ko na po kaya yung anak ninyo. Ang gulo-gulo niya. Sa ilang taon kong pagtuturo, ngayon lang ako nakamit ng ganyang ganun makipag-usap." Hindi po ganun makipag-usap sa magulang, mga teachers. We are professional. If you choose to be a teacher, ang taas po ng tingin sa atin, hindi lang ng mga bata, kundi ng mga magulang. We are the teachers of their children. So, professional po tayo. Ito po ang na-observe namin. Ito po ang recommendations namin. At ito po ang mangyayari.